Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Talagang nawala na ng matinong pag-iisip itong mga opisyalis ng IRGC Iran dahil sa matapos nilang lagyan ng toll fee ang anumang barko na dumadaan dyan sa Hormuz. Ngayon ang naisipan na naman nila para kikita sila magkapera dahil nga wala na silang kita sa gasolina, sa krudo, sa oil dahil sa may blockade si Donald Trump kaya hindi sila nakapagbenta. Ngayon, iba na naman ang kanilang source of money. Ito yung toll fee kung anong papasok na barko diyan, bawat barko na dumadaan ay 1 million ano daw yung may karga, yung mga oil tanker, $1 million ang bawat oil tanker na lalabas at papasok diyan sa Hormuz. At ito na naman, meron na naman silang hino-hostage diyan sa karagatan ng Hormuz. Ito yung 1 in a million or ito lang yung nag-iisang klasing pamimirata sa buong mundo. Ito yung naisipan ngayon ng Iran na ang mga kable ng internet cables under the seabeds diyan sa Oman at Hormuz ay hihingi daw sila ng tax sa may-ari nito. At alam naman natin na ang internet ay hawak yan ng Google. Kaya magbabayad daw ang Google sa kanila kung ano man, magkano man ang kanilang i-impose na tax dahil sa dumadaan daw sa kanilang karagatan ang mga cable wire. Posible kaya ito mga kababayan? Ano sa palagay nyo? One in the world nag-iisa lang sa sanlibutan na batas ito, ibig sabihin, hindi ito pwede, di ba? Kaya ito, pakinggan natin ang courtesy video, balita ng Firepost. Beneath these waters lies a crucial network, a web of submarine fiber optic cables that carry massive amounts of internet traffic across the Gulf region. Now, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps have suggested that Tehran could assert greater control over these digital arteries. Reports from Iran's news agencies have floated the idea of charging foreign technology companies for the use of these undersea cables. They have specifically named global tech giants including Meta, Google, Amazon, and Microsoft. Following the imposition of control over the Strait of Hormuz, Iran, citing its absolute sovereignty over the bed and subsoil of its territorial sea, could declare that all fiber optic cables passing through the waterway are subject to permits. Ay nako, grabing pang hijack, cable wire ng internet ay nandyan sa seabed, international waters, di ba mga kababayan? Ay bakit sila lang yung sila lang yun yung IRGC na lang yung sa Iran ang nagpapataw ng tax sa Google, sa Meta daw at kung ano-ano pa diyan. Pero ang kasi Meta ay hawak din yan ng Google. So ibig sabihin yan ay hingi sila ng pera. Extortion ito Hindi ito tax, ito talagang extortion sa Facebook dahil alam ng Iran na mayaman ng Facebook, Google. At sa Amazons daw, alam nila mayaman ng Amazons Kaya paano na to mga kababayan? Wala tayong magagawa kung puputulin ng Iran kung hindi magbabayad ang Google sa kanila. Ay puputulin daw nila yung cable. At isa pa niyan, sila na daw ang mag-maintenance, ang mag-maintain ng mga kable na yan. Ang alam ko diyan ay maintenance free yan kasi napakakapal ng mga ano na yan, ng mga kable na yan. Talagang makapal ang niyan, ang nakabalot na rubber sa mga kable na yan. Kaya that is free maintenance. Anong i-maintain ng IRGC? Wala nga mga pinag-aralan yan Tapos ngayon magiging naman sila. Itong makamoderno na anong alam nila sa pagkukonekta or paano nila i-splice ang mga internet na fiber optics yan hindi yan mga wire Kaya hay nako, Iran IRGC, talagang nabubuang na kayo, baliw na kayo, wala kayo sa katinuan.
Hindi nyo alam paano i-maintain ang mga cable wire ng internet. Ang alam nyo ay magbumaril, pumatay, at mang-rape ng mga kababaihan dyan na nagprotesta. Yan yung alam nyo. Ngayon gusto nyong makihalubilo sa mga tech guru, di ba? Ng Amazons, ng Google, ng Facebook, at hingi kayo ngayon ng tax. Napakawalang hiya, talagang mga pirata, mga hijacker ang mga ito. Terorista talaga. Okay, balik tayo sa fire post. The proposal goes even further. The IRGC also suggests that these companies should be required to operate under the country's laws, potentially through joint business arrangements. Another part of the plan involves Iran claiming exclusive control over the repair and maintenance of these cables, turning itself into a mandatory gatekeeper for global digital infrastructure passing through the region. Nako, mga kababayan, talagang walang taong kayang umintindi sa mga kondisyonis ng Iran. Kaya pala hindi talaga magipagsundo diyan si Donald Trump dahil sa mga kondisyonis na yan eh. Halos ano na lang sa kanila na ang lahat. Mga kababayan, ang alam ng mga yan, magpaputok lang ng baril eh. Tsaka kapag mayroong magandang chicks, i-rape nila. Yun lang yung mga alam nila eh. Tapos ngayon, gustong magipagsusyo sa Meta. Paano nangyari? Paano papayag ang Meta niyan? Paano papayag si Zuckerberg? Si Zuckerberg ay Israelite yan eh. Paano papayag na ang kasama mo, katabi mo ay isang terorista at walang alam kundi magpaputok ng baril? Di ba? Tayo nga, college graduate tayo pero wala tayong alam dyan sa fiber optics na yan eh. Internet. Mga ano yan eh, grabe na programming yan sa computer. At kung hindi ka nag-aaral, anong alam mo dyan? Tapos makipag-sosyo ka sa Meta. Talagang nabubuang na no. Ang Iran kahit ano-ano na lang ang naiisip. Kaya talaga, hindi, sabi nga ni Trump, walang kwentang mga kondisyonis yung binigay ng Iran. Kasi kahit dito sa kondisyonis na nilatag nila para sa Google, ay kahit sinong may-ari ng Google na yan, hindi talaga papayag na magiging kasosyo ang Iran. At isa pa, kapag masira daw ay sila yung mag-repair ng cable. At meron pang isang sinabi nila na talagang pabor sa kanila lahat. Kulang na lang sabihin na sa amin na kami na ang may-ari ng Meta, ng Amazon, ng YouTube, ng Google. Kulang na lang na ganun ang sabihin eh. Kasi lahat ng kondisyonis ay sa kanila na yun eh. Grabe talaga no, mga kababayan, grabe. Ngayon alam na natin kung gaano katindi na pagkabaliw ang mga utak nitong IRGC. Grabe. Only in Iran ang ganyang mga klaseng conditions. Alright, tapusin na natin ng video courtesy ng The Fire Post. Iran argues that such moves could generate significant revenue and transform the Strait of Hormuz into a strategic hub for economic gain. The argument is that Iran may have rights over parts of the seabed beneath the strait, even if the surface waters remain open to international navigation. But how realistic is this? Internet infrastructure experts say such a plan would be extremely difficult to implement. Unlike countries such as Egypt, which charges fees for cables that physically cross its land territory, most of these subsea cables in the Strait of Hormuz do not enter Iranian territory. Ayan, so hindi nga yan teritoryo ng Iran. Bakit maglagay sila ng taxes? Sabi pa nila na kahit daw yung ibabaw ng karagatan ng Hormuz ay international waters, yung seabeds daw ay sa kanila yun. Naku. Kahit ako ay talagang hindi ko maintindihan eh. Saan ba kinuha nila ang mga ang mga batas na yan? Hindi siya hindi for the common good ng mga tao. Ang iniisip nila ay magkapira lang sila tapos sabihin nila na magiging tech hub daw ang Hormuz, tech hub. Paano mangyari yun? Tech hub ba yung namimirata ka at nagbibigay ka ng mga toll fee? Tech hub ba yun? Na nagtutong ka? Diba yan ay piracy, yan ay terrorism, yan ay hijack.
mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa ideya na naman ng IRGC na lagyan ng tax ang mga cable wire ng internet na nariyan sa seabeds ng palagi kasing sinasabi natin na Oman, pwede namang make that Hormuz, pwede namang sabihin Oman Strait yan, kasi ang nagmamayari ng mga porsyon na yan ay parte ng Iran at parte ng Oman. Anong masasabi niyo dito mga kabayan na hijackin na naman ng IRGC ang mga internet cable wire diyan sa Hormuz at puputulin nila yan kapag hindi nagbabayad ng tax ang Google at iba pang mga kumpanya. Kaya siguradong apektado din tayo nito, meron ng mga delay sa signal kapag naputol ang cable wire dyan. Pag-i-comment na lang sa inyong na naramdaman at naiisip mga kababayan. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.